Ulan na pumipintig sa bintana ng isang pribadong SUV at ang iyak ng sanggol ang unang dumurog sa katahimikan ng gabi. Ang iyak ay manipis at magaspang, parang kawawang lamat ng salamin na hindi kayang ayusin ng yaman. Sa loob, ang ilaw ng dashboard ay naglalaro sa mukha ng isang lalaki na sanay mag-utos at magpigil ng mundo sa isang kutob ng titig. Park Jae-min, kilala sa mga ulat bilang tagapagmana ng isang imperyo, nakaayos sa pulang coat na tila hindi sakdal sa kanyang kamay, nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa isang kakulangan na wala siyang instruksyon na lutasin. Ang SUV ay amoy ng leather at langis ng mamahaling pabango. Ang ulan ay pumipitik sa bubong parang mga sibat na tumitinig sa mga bintana. Ang computer screen ng bodyguard ay kumikislap, may mensaheng puti sa itim na parang pagmumula ng kalaban na hindi inaasahan. Ang sanggol ay umiiyak at ang boses ng lalaki ay tumulo mula sa pagkabigla hanggang sa pagkababa ng tinig. Hindi alam kung sino ang dapat sisihin. Isang yaya ang nawala. Ang bote ng formula ay malamig at bakante, may hinala ng sabotahe. Sa tabi ng SUV, isang babae na kalahating lungsod ang nailabas sa kanyang katawan at buong mundo sa kanyang kamay ang lumapit na tila hindi niya sinasadya. Siya ay may maitim na balat, buhok na nakaon sa scarf, mga kamay na gumante sa init ng malamig na plastik ng bote. "Tulungan niya ako," ang sabi niya ng may tahimik na lakas, at ang salitang iyon ang magpapabago sa nilalang na nasa loob ng sasakyan at sa mga lihim na mabubuksan pagkatapos nito. Ang unang eksena, sa loob ng kotse, ay puno ng mga tunog na nagbabangga. May tunog ng sirena na malayo, may bango ng kape na tumulo mula sa thermos, may tikim na maalat mula sa pawis na noo ng driver. "Sino siya?" tanong ni Jaemin habang hawak ang maliit na kamay ng sanggol. Ang daliri ng bata ay basa sa laway at nakadikit sa kanyang daliri. "Hindi ko alam," sagot ng yaya ng pamilya sa teleponong boses. Punit, nawala siya sa airport, may puting pulbos na noong siya nagtatae. "Pwede pa ninyo siyang bitawan?" tanong ng babae na tumulong, ang kanyang tinig ay malumanay ngunit may tapang. "Hindi ko pwedeng iwanan ang anak ng boss," sabi ng bodyguard na si Marco, malalim na boses na may kapaitan. "Kailangan nating dalhin siya sa ospital," wika naman ni Liza, isang nurse na nasa VIP medical team at ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang mga palad ng lahat ay nagdikit sa tela ng kumot ng sanggol, ang amoy ng formula, ng hangal na bote at medical antiseptic ay naghalo. "Ako ay isang nurse," ang pangungusap ng babae ay matatag. "Hayaan ninyo akong suriin." Ang mga mata ng lalaki ay una nang naglalabas ng galit, ngunit may isang bahagi na nasusunog at payapang nag-aalay ng tiwala. "Gawin mo." Ito ang 4 na salita nagbukas ng pinto para sa kwento. Isang serye ng pangyayari ng maghihila sa kanila sa ilalim ng liwanag ng isang investigasyon at ng isang pag-ibig na hindi inaasahan. Sa maliit na kwarto ng ospital, ang unang pagsusuri ay parang seremonya. Ang ilaw sa kisame ay puti at matalim, naglalabas ng mala X-ray na liwanag sa balat ng sanggol. Ang pagtibok ng monitor ay mabilis at ang amoy ng alkohol ay sumasalubong sa mga kamay ni Ayesha Thompson nang hinugasan niya ang mga palad. Si Ayesha ay isang maitim na babae mula sa Southside, kilala lang sa kanyang pamayan bilang isang health aide na may malambot na puso at matigas na ulo. Nakita niya ang mga pulang bilog sa labi ng bata, ang pag-ikting ng kalamnan, ang maliit na luhang natutuyo sa sulok ng mata. "Desidatasyon," sabi niya ng malumanay, ang tinig niya ay puno ng profesionalismo at pagkabalisa. "Kailangan ng fluids at isang pagsusuri sa dugo. May posibilidad ng kontaminasyon sa formula o sabotahe." "Sabotahe?" Ang pag-ulit ng salita ni Jaemin ay parang kumunot. "Sino ang gagawa nito sa amin?" "Walang nakakakilala ng dahilan na iyon agad," sagot ni Detective Cruz na naroon ng hindi inaasahan. May notebook sa kamay, ang kanyang boses ay may tugtog ng pagod at pagkamamatay. "May CCTV sa hangar, kailangan nating suriin," dagdag pa niya. Sa kabila ng alarmang naroon, may isang katahimikan sa pagitan ng mga paghinga nila. Ang amoy ng sabon, ng dugo at ng mamahaling pabango ay nagsasalo. May isang maliit na kwelyo ng damit ng bata na may marka ng isang maliit na logo. Si Miguel Santos, ang taxi driver na naghatid sa kanila, ay nag-aalok ng kwento tungkol sa isang babae na nakascarf, isang imahe ng hindi sinasang-ayunan ng kamera.
Ang lahat ay nagtitipon, pumipintig sa ideya na ang isang ordinaryong pagkakamali ay maaaring may malalim na ugat. Si Ayesha ay may 3 kwento sa likod ng kanyang mga mata. Una, ang pagkabata. Lumaki siya sa isang maliit na apartment na may amoy ng mantika at tsaa, sa isang kapitbahayan kung saan ang mga pintuan ay nakabukas at ang mga bata ay tumatakong kumakaway sa bawat dumadaan. Ang ina niya ay isang mananahi na natutumong tumahi ng buhay mula sa lumang tela. Noon pa man, natutunan ni Ayesha ang tahimik na sinig ng pag-alaga. Pangalawa, ang paghubog. Nag-aral siya ng basic life support sa lokal na sentro at nagtrabaho sa mga community clinics. Nais niyang makaalis sa mga limitasyong inilagay sa kanya ng mundo, ngunit hindi niya hinayaang mawala ang kanyang pangarap na makatulong. At pangatlo, ang pagkawala at sugat. Nawalan siya ng kapatid sa isang aksidente sa kalsada, isang sugat na hindi naghilom at naging dahilan kung bakit siya ay matapang sa harap ng manabata. Sa kasalukuyan, siya ay may maliit na negosyo bilang home health aide at volunteer sa isang lokal na NGO na tumutulong sa mga single parents at bagong silang. Ang mga 3 bahagi ng kanyang buhay na iyon ay nagbigay sa kanya ng kakayahan na kumilos ng mabilis. At may malasakit ng walang pag-aalinlangan. Nang hawakan niya ang sanggol at inalalayan ang kanyang baba sa loob ng kanyang palad, parang lumutang ang mga lumang alaala na nagbukas ng pinto ng kanyang puso. Ang unang koneksyon sa pagitan ni Ayesha at ni Jaemin ay hindi romantiko sa simula. Ito ay gawa ng pangangailanan. Habang naglilinis si Ayesha ng mga labi ng bata, may mga sandali na tumigil ang oras. Ang tinig ni Jaemin ay nanghina sa paghihintay. "Bakit mo ginawa ito?" tanong niya sa yaya nila, at ang sagot ay isang maikling pabulong lamang. Sa kwarto na puno ng mga amoy ng sterile cloth, ng init ng katawan ng tao, ng kakaibang timpla ng mamahaling pabango at ng luha, nagkaroon ng isang tahimik na pangako. "Aalagaan ko siya hanggang sa gumaling," wika ni Ayesha na parang nagpapatibay ng sarili. "Salamat," ang halos hindi marinig na tugon ni Jaemin, at sa pagitan ng dalawang salita ay nagkaroon ng simula ng isang bagay na mas malaki pa sa dalawa nila. Sa likod, sina Detective Cruz at Captain Ramos ay nag-uusap tungkol sa posibilidad ng sabotahe. May file na naglalaman ng isang lumang larawan ng isang babae na hawak ang isang maliit na laruan sa isang courtly case. May pangalan na nakatag sa isang archibo sa downtown at iyon ang unang sulyap sa kabuuang kwento. Tinatawag na pagkakakulong na may dahilan ang pag-alis nila mula sa ospital. Hindi ito literal na kulungan, ngunit isang ligtas na kwarto sa isang compound na pagmamay-ari ng Pamilya Park. Pinilit na ipakilala ito bilang proteksyon. Ang mga pinto ay nakasarado, ang mga bintana ay may tint ng itim, at ang labas ay parang isang kuta na may mga ilaw na parang mga mata ng parola. May mga tawag sa telepono mula sa pamilya ni Ayesha at mula sa NGO, mga boses na sabik at nag-aalala. "Kailangan ko ng paliwanag," wika ni Rosa, ang matalik na kaibigan ni Ayesha sa telepono. Ang kanyang boses ay naglalaman ng galit at pagkabalisa. "Hindi ka pwedeng manatili doon nang hindi alam ang nangyayari." "Ako ay ligtas," sagot ni Ayesha, ngunit ang kanyang mga daliri ay hindi sinasadya na kumurot sa kumot. Sa compound, si Han So-jong, isang babaeng matatag at kilala bilang tita ni Jaemin, ay tumalon sa pagkakataon na kontrolhin ang sitwasyon. Ang mundo sa loob ng pader ay amoy ng mamahaling pagkain, ng metal, ng singaw mula sa kusina. May tunog ng mga hakbang at pag-click ng relos. Ang tensyon sa pag-iingat at pagkakakontrol ay naging mabigat. Ang moral na klasing tanong ay lumitaw. Maaaring iligtas ang bata gamit ang pagkuha nito ng hindi sinasaktan ng iba, ngunit may kasamang pagsisinungaling at pagtahak sa isang landas na maaaring magdulot ng tagal ng hiwalayan. Ang panloob na pagbabantay ay napilitang maglagay ng mga limitasyon sa kalayaan ni Ayesha. Sa pag-iimbestiga ng loob, nataklasan ni Ayesha at ng maliit na grupo ng tigilan na may archibo sa basement ng compound na puno ng lumang dokumento at larawan. Ang arkibong iyon ay amoy ng dust, ng lumang papel, ng usok mula sa sigarilyo na noon pa nakatigil sa dingding. May isang kahon na may tatak ng isang ospital sa ibang bansa. Pagbukas nila, may lumang poto ng isang babae, may singsing sa daliri at may hawak na maliit na sapatos. Sa ilalim ng larawan, may papel na may sulat kamay at petsa, isang pangalan na hindi inaasahan sa kanila.
Ayon sa datos, may pagkakakilanlan na malapit sa kanilang pamilya. Ito ay parang isang lumang utang, sabi ni Detective Cruz habang hawak ang poto. Ang kanyang mga mata ay kumurap sa glare ng ilaw. May tao na may koneksyon sa isang insidente 7 taon na ang nakakaraan. Ang pagtuklas na iyon ay nagdulot ng pagbabalik ng mga alaala para kay Jamin na hindi na matanggal ang pakiramdam ng pagkakatiwala sa kanyang pamilya. Sa paglipas ng mga oras, ang dating tiwala kay Ayesha ay naging isang bagay na naglalaman ng bagong pag-asa at bagong panganib. Ang napagtanto nila ay hindi lamang kinasangkutan ang sanggol, kundi pati ang isang sirang imperyo na maaaring maglaho sa isang iglap. Ngayon nagsimula ang plano. Hindi ito simpleng pag-aresto o paglapit sa korte. Ito ay taktika ng isang tao na hindi lang gustong iligtas ang bata, kundi gustong lampasan ang isang malalim na kawalan ng pananampalataya. Sina Jamin, Ayesha, Detective Cruz, Liza, Marco at isang maliit na grupo ng mga tapat na tauhan ay nagtipon sa isang maliit na silid ng conference. Ang ilaw ay mainit, may tunog ng kape at ng papel na nililipad sa hangin. Kailangan nating maglatag ng bitag, wika ni Cruz. Ang unang hakbang ay hulihin ang network na maaaring magpabagsak sa kanila. At kung ako ay magtapat, sabi ni Jamin na may tinig na mababa, hindi ko nais na makulong ang aking pamilya. Kailangan kong tiyakin na hindi lang ako magretyamo, kundi maghahanap ng hustisya. Maghiwalay tayo sa 2 pangkat, dagdag ni Ayesha habang tinititigan ang mapa, isa para sa legal at isa para sa field. Hindi tayo pwedeng mag-aksaya ng oras. Sa pag-uusap sila ay nagplano ng mga detalye, ang mga pangalan ng mga lalaki na kailangang sundan, mga transaksyon, mga lokasyon. Ang mga dialogue ay umabot hanggang 8 beses na palitan ng impormasyon na may mahabang diskusyon kung sino ang magdadala ng bata sa ibang ligtas na lugar, kung paano itatago ang dokumento at kung paano aalagaan ang sanggol sa isang paraan na walang magdududa. Nagkaroon ng 10 palitan sa pagitan ni Marco at Detective Cruz kung saan ipinahayag nila ang mga posibleng panganib at mga contingency. Ang amoy ng papel, ng kape, ng plastic na cups at ang mahihinang tunog ng sirena sa malayo ay nagsama sa sitwasyon. Ang plano ay mukhang perpekto, ngulit sa oras na ang unang bait ay itinakda, isang hindi inaasahang pagkamali ang naganap. Tension Moment 1. Sa gabi ng operasyon, may tunog ng pag-aaro ng lupa at mga yapak na mabilis. Ang hangin Ay malamig at ang ilaw mula sa poste ay parang lens ng kamera sa isang pelikula. Ang team ay nag-abot ng wireless at may radio static. Sa loob ng 5 minuto, may mga pinto na nagbukas at may mga aninong lumabas. Ang unang pagsalakay ay tila matagumpay, ngunit habang lumalawak ang galaw, may isang tao sa likod ng pinto ang naggalit. Sumigaw ang pangalan ni Jaimin at ito ang nagpaalab ng scuffle. May pagpapakawala ng aso sa labas na hindi inaasahan, may pagtagas ng langis sa sahig at ang isang CCTV ay biglang nag-offline. Ang amoy ng aspalto, ng tambutso at ng putik ay pumuno sa eksena. Nang ang grupo ay umatras, may isang pagputok ng bentilador at isang sasakyan ang mabilis na tumakbo. Ang mga tunog ng kalituhan ay tumama sa dibdib na parang dagok ng martilyo. Sa loob ng isang hinga, ang perpektong plano ay nagpasimula ng domino ng kahihinatnan. Ang pagkakabigo ay malinaw at may mga sugat na di inaasahan. Matapos ang pagkabigo, may panahon ng pag-aayos at paghanap ng bagong katotohanan. Ang isa pang dokumento mula sa archibo ay lumutang sa ilaw, isang video clip na tumutok sa isang silid ng ospital na may maliit na laruan at isang pangalan sa tela. Ang pangalan na iyon ay isang koneksyon sa isang lumang aso ng isang NGO na nag-claim na nagligtas ng mga bata mula sa traffic. Ito ay isang bagong pilak na sinulid na kapag hinihila, magliligtas at maglalantad ng mas maraming krimen. Ang tensyon sa pagitan ng pagliligtas at paglilitis ay nagpatindi. Dito, ang mga dialogue sa pagitan ni Detective Cruz at Captain Ramos ay umagot sa higit sa 6 na palitan na naglalaman ng mga legal na hakbang, pushback mula sa hukuman at ang takot na ang kumpanya ni Jaimin ay gagamit ng lahat ng yaman para pigilan ang katotohanan. Ang tirik ng ilaw, ang humahaplos na hangin sa bintana at ang amoy ng lumang papel ay nanatili sa kanilang mga alaala. Sa puntong ito, ang emosyon ay mas malalim kaysa dati. Tension Moment 2. Sa isang confrontation sa loob ng isang lumang warehouse, ang mga ilaw ay nagbuhos ng anino sa mukha ng mga kalaban.
Ang mga hakbang ay mabigat at ang amoy ng langis at bakal ay sumisirit sa hangin. Isang tinig ang nagbukas ng salayakan na may pag-amin ng utang at ng mga pangalan ng tumulong sa sabotahe. Nagkaroon ng 2 pulis na naalarma at ang isang bodyguard ay lumabas na may armas na nakataas. Si Ayesha ay nanatiling tahimik ngunit ang kanyang mga kamay ay pumutok ng pawis. "Itigil ninyo," she said with a firmness that surprised everyone. "Huwag na nating gawing baril ang ating puso." Ang pagsasalaysay ay may 3 eksena ng pagdikit ng telepono, isang maiksing pagbangga ng metal at pagtunog ng sirena mula sa malayo. Ang tensyon ay sumisiksik sa kanilang mga dibdib at sa loob ng ilang minuto, ang buong kwento ay nasa balanse ng isang thread. Ang pulso ng lahat ay Tumaas at ang bawat hinga ay parang isang desisyon. Ang plano para sa kontra at ang pagdetonate ng mga ebidensya ay naganap sa isang gabi na ang buwan ay manipis at ang ulan ay tumigil. Pinalo nila ang hakbang at tumugma sa bawat galaw, ngulit may biglang twist. Ang isang testigo, si Elena, na dati nilang inakala na neutral, lumabas na may bagong testimonya. Siya ay nakakita ng isang pulang van na umalis sa airport. Ang paglalabas ng detalye na iyon ay nagbukas ng pinto sa susunod na malaking hakbang. Sa loob ng isang mahabang palitan ng 8 dialogues, sina Jaimine at Ayesha ay nag-usap tungkol sa kung paano harapin ang sinaunang kasalanan ng pamilya at kung ano ang ibig sabihin ng tunay na pagtubos. "Hindi ako nanggaling para maghari," sabi ni Jaimine. "Ako ay dito para ayusin." "Hindi sapat ang salita," sagot ni Ayesha. "Kailangan ng gawa." Ang kanilang relasyon ay naging masalimuot, hindi lang sang-ayong sa paghahangad ng emosyon, kundi sa praktikal na pag-aayos ng krimen. Tension Moment 3. Ang huling labanan ay nangyari sa isang underground parking lot kung saan ang liwanag ay kakaunti at ang amoy ng gas ay malakas. Ang grupo ng mafia ay lumabas na may mas maraming tauhan kaysa sa inaasahan. May isang mahabang palitan ng mga instruction, isang serye ng sigaw at tugon ng mga radios. Si Jaimine ay personal na humarap sa pinuno ng grupo at nagkaroon ng emosyonal na pagpapalitan. "Ano ang ibig mong gawin sa bata?" tanong ni Jaimine na puno ng galit at pagsisisi. "Gamitin ang silakbo ng takot," sagot ng pinuno at tila nagkibit balikat. Ang labanan ay hindi marahas sa dugo, ngunit puno ng psikolohikal na paglilitis. Sa huling saglit, si Ayesha ay naglagay ng kanyang sarili sa gitna at inilabas ang lumang larawan na nagpapatunay ng ugnayan. Ang larawan ay nagdulot ng pag-aalinlangan sa pinuno ng mafia at sa isang kakaibang pagliko, ang ilang miyembro ang nagsimulang magbulong-bulungan. Ang tunog ng mga sapatos, ng metal na nabaklas at ang mahina ngulit matatag na tinig ni Ayesha ay nagdala ng pagbabago. Sa huling sandali, ang grupo ay nagpasya na umalis. May nakuhang video at naipadala sa mga otoridad. Ang sagupang iyon ay nagwakas hindi sa isang shotgun kundi sa isang dokumento. Ang paglilitis ay sumunod. Sa korte, ang mga dokumento, ang mga larawan at ang video clip ang bumuo ng pangwitness. Si Captain Ramos at Detective Cruz ang nagbigay ng matitibay na testimonya. May mahabang talakayan sa loob ng sala ng hukuman, mga abogado na sumisingit ng argumento, at mga reporter na nagwiwisk ng mga panayam. Ang pamilya ng mafia ay nahaharap sa mga paratang at isang pundasyon ng kanilang imperyo ang unti-unting napapatako sa liwanag. May mga sandali ng katahimikan kung saan si Ayesha at Jaimine ay nagtinginan. Kahit ano pa ang mangyari, wika ni Jaimine, "Salamat." Hindi dahil sa salamat, tugon ni Ayesha, kundi dahil pinili mong humarap. Ang hatol ay hindi agad dumating, ngunit ang proseso ng paglitis ay nagbigay ng pag-asa. Epilogo 1 buwan. Isang buwan matapos ang hanay ng pangyayari, ang buhay ay naglakbay mula sa kaguluhan patungo sa mahinahon na pag-aayos. Ang sanggol, na tinawag nilang maliit na Min, ay lumaki ng malusog sa ilalim ng pangangalaga ni Ayesha at ng isang legal guardian na itinalaga ng korte. Si Jaimine ay nagtipon ng mga tao upang ayusin ang mga pinsalang dulot ng skandalo. Sa barangay, ang balita ay kumalat at maraming nagbibigay ng suporta. Si Marco at Liza ay bumalik sa kanilang karera ngunit may bagong paggalang para kay Ayesha. Ang mga pangalan ni Rosa, Miguel, Elena, Tomas at Officer De Los Reyes ay lalong nabanggit bilang mga testera na nagbigay ng tulong.
Ang araw ay parang may liwanag na bahagyang nahuli ngunit naroon pa rin. Ang mga amoy ng kape at ng bagong linis na damit ay bumalik sa bahay ni Ayesha. Ang maliit na halakhak ng bata ay naging isang pianistang paalala sa mga gabi ng pagod. Epilogo 3 buwan. Pagkalipas ng 3 buwan, ang legal na proseso ay nagpatuloy. May ilang miyembro ng syndicate na inaresto at may mga asset na na-freeze. Ang pangalan ng pamilya Park ay nasubok at si Han So-young ay nagsimula ng mga pag-uusap sa isang foundation para sa mga nasalanta. Si Ayesha ay inanyayahan ng isang NGO upang magsalita tungkol sa frontline care at ang kanyang kwento ay ginawang example ng compassion at integridad. Sa isang maliit na seremonya, maraming karakter na tumulong ang naroon. Ang coffee shop kung saan nagkita sina Ayesha at Jaemin pagkatapos ng korte ay naging isang uri ng banal na lugar para sa kanila. Ang mga tunog ng oven, ng cup clink at ng banda sa harap ay nagbigay ng bagong kumpas sa kanilang relasyon. May mga maliliit na sandali ng pagtingin at ng pagsalubong ng mata na nagpapahiwatig ng mas malalim na koneksyon. Epilogo 6 na buwan. 6 na buwan mula noon, ang mga pagbabago ay konkretong nabuo. Ang korte ay naglabas ng mga pangmatagalang sentensya para sa mga napatunayang sangkot at may mga reforma sa seguridad ng VIP transfers na inirekomenda ng lokal na pamahalaan. Si Jaemin ay nagbago ng ilan sa kanyang mga negosyo at naglaan ng pondo para sa child welfare programs. Si Ayesha ay nagbukas ng maliit na klinika na nagbibigay ng libreng check-ups at formula para sa mga sanggol sa kanilang komunidad, at marami ang dumating para mag-volunteer. Ang pangalan ng bata ay formal na binigyan ng guardian at ang kanilang relasyon ay lumago mula sa isang panandaliang obligasyon tungo sa isang malalim na pag-aaruga. Sa komunidad, may bagong pag-asa, bagong trabaho, scholarship para sa mga kabataan at isang maliit na memorial para sa mga nawalan. Ang mga pangalan ni Detective Cruz, Captain Ramos, Liza Mendoza, Miguel Santos, Rosa, Tomas, Elena, Marco at Officer De Los Reyes ay palaging nakatala sa mga sertifikado ng pagkilala. Kung ikaw ay nadama ang dibdib mong kumidlat sa eksenang iyon, hindi ka nag-iisa. Kung nagtanong ka, sa tulad, may pag-asa. Sarili mo kung magtitiwala ka ba sa isang estranghera na nagligtas sa iyong pinakamahal, sumali sa pag-usap. Sabihin sa amin sa mga komento kung ikaw ba ay magtitiwala, magsulat ng "Ako ay magtitiwala" o "Hindi ako magtitiwala" at bakit. Ang mga kwento ninyo ay mahalaga at nagbibigay ng lakas sa komunidad na ito. Maraming tagapakinig ang nagbahagi na ang kanilang sariling buhay ay naligtas o nabago dahil sa simpleng desisyon ng isang tao na kumilos. Ang inyong mga salita ay tumutulong sa iba na makita na may pag-asa sa gitna ng takot at korupsyon. Huwag lang magbigay ng opinyon, magbahagi ng isang maikling karanasan kung saan ang tiwala ay naipakita o nasira. Ang mga pagsagot ninyo ay hindi lang feedback. Ito ay magiging bahagi ng mga susunod na kwento na babalikan namin at pag-aaralan namin pagkatapos. Pagkaraan ng inyong komento, babalik tayo sa nagbukas na kabanata ng buhay ni Ayesha at Jaemin para makita kung paano nila hinubog ang bagong araw. Sa pagtatapos, ang hari ng yaman ay natutong humawak ng maliit na tao sa kanyang mga palad ng may kahinaan at hindi may kontrol. Ang babaeng maitim ang balat na dati ay tila maliit sa mundo ay naging panalo hindi dahil sa giting ng mga salita kundi dahil sa mga kamay na umaabot. May pag-asa sa mga file at foto na nagbukas ng katotohanan at may tao sa likod ng mga titulo na nagsabing magbabago. Ang hustisya ay hindi perpekto, ito ay mabagal at may mga pasa. Ngunit sa pagitan ng mga pahina ng archibo at sa mga kwarto ng korte, isang maliit na buhay ang nakakita ng pagkakataon na lumaki ng ligtas. Kung ang kwentong ito ay humawak sa iyong puso, mag-subscribe para sa higit pang mga gawa na nagkukwento ng katotohanan, pagkilos at pagkakabuklod ng tao. Sumama ka sa aming komunidad kung nais mong marinig pa ang iba pang mga kwento kung saan ang tapang at kabutihan ay kumikislap sa gitna ng dilim. Ang huling larawan ay isang sanggol na nakangiti, ang isang kamay na nakahawak sa kanyang daliri at ang mundo na hindi na mukhang ganoon kalaki upang takutin siya.